Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman si Miss Leona Luisa Anderson, Mrs. Cosmo World 2026, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. So dito po tayo ngayon sa Calao Avenue na kung saan nagsagawa ng kilos protesta ang ilan nating mga kababayan. Subalit, meron tayong ilang mga kababayan na naging marahas sapagkat ang barikada kanina lamang ay kanilang pilit na itinaob o tinumba. Subalit, hindi pa rin sila umubra sa mga kapulisang nakatalaga dito at nakabarikada din. Panorin po natin. Huwag kayo manggulo. Yan lang kayo. Mga kapitbahay. Bantayan yung mga nakatakip ang mukha. Bantayan yung nakatakip ang mukha. Mananakit yan. Bantayan ang mga nakatakip ang mukha. Mananakit yan ang kapulisan. Huwag niyo tanggalin ang barikada. Maraming salamat. Mga radilista, huwag tanggalin ang barikada. Pulis ng Pilipinas!
Bantayan ang mga nakatakip ang mukha. Mananakit yan ang kapulisan. Bantayan ang nakatakip ang mukha. Mananakit yan ang kapulisan. Mananakit yan ang kapulisan. Kalaban ng tabayan ng Pilipino. Ngayon ay lumalabot. Yan ang Ako pa ang inyong PNN News Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Rally po for Independence Day. So far po, nang dumating po ang mga rallyista at nang matapos po ng mga 11:37, naging mapayapa naman po sa kabuuan. Wala naman po na pakulat na nasaktan or malaking gagulo. Naging mapayapa po sa kabuuan. Sir, kanina po talagang sinubukan ng mga rallyista and naalis po nila yung barricade, no? Ano po yung ating ipinatupad kanina? Ito po ba yung maximum tolerance? Go ahead, sir. Opo, lagi po naman na pinapairal po natin o ino-observe ang maximum tolerance. Nagulat lang po kami kaninang umaga pagdating nila, sabay-sabay pong dumating, bigla na lang po nilang hinatak yung ating pong inilagay na barricade. Pero sa kabutihang palad naman po, naagapan naman po ng ating mga kapulisan at wala naman po nasaktan. Sir, sa Menjola, may tunog na magpupunta sila ngayon. May information ba tayo? Kung pupunta naman po sila ay nakahanda naman po ang ating kapulisan. Meron po tayong mga pulis na nakabantay po sa Menjola or sa CRP. Sir, to be very clear, gaano karaming police po ang dineploy ng NPD for Independence Day protests here in Metro Manila? O bali sa kabuuan ng Manila Police District po ay nag-deploy ng kulang-kulang 2,000. Hindi pa po itong kasama ang mga nag-augment po galing sa regional headquarters, sa Pro 3 at 4A. Sir, ilan po ang dumalo dito ngayon sa Calao Avenue ngayong umaga? Bali po sa estimation po natin ang mga kasama po nating rallyista na dumalo at nagsagawa ng kanilang programa ay mga 500 po. 500. Sir, meron lang sinend sa akin na video yung office namin. Meron daw police na iniskrayan ng isang rallyista. Can you confirm that? Aalamin po namin na meron naman po tayong mga video na makukuha. Sa tulong po ng ating mga kaibigan sa media, iba pong mga vlogger, hihingi po kami ng mga video. So wala pa kayong details about it sa akin? Sir, meron bang sugatan sa... So far po sa hanay ng kapulisan, wala naman po nga nasugatan. Sir, nung... Nakaraan po meron. Yes, sir, nung May 1 yan, no, nagsampa tayo ng kaso, sir, sa grupo na to. Sir, kamusta yung kaso natin regarding to? So far po, ongoing na po yung case. Nakasampa na po yung kaso sa korte. Bali, nag-submit na po ng counter affidavit yung ating pong mga kasama sa kabilang grupo. Okay. So baka may sagot lang kayo kasi nasabi ng mga rallyista. Independence Day daw, pero hinarang. Opo, ito lang po ang magpapatunay na ang kalayaan ay maganda po sa ating bansa. Na kung saan sila po ay nagsagawa ng malaya at wala pong hadlang na programa. Kung makikita niyo, ang kalayaan po ay ino-observe po sa ating bansa. Hindi naman po sila malaya kung hindi po sila makakapagsagawa ng kaukulang programa. Okay. Thank you po. Salamat po. Sir, ito ang case of welfare. Isang hinihinalang street-level individual ang naaresto sa kinasang buy-bust operation ng Ilocos Sur PNP sa barangay Namruangan, Cabugao, Ilocos Sur. Ang operasyon ay matagumpay na isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit, Cabugao Municipal Police Station at iba pang unit ng kapulisan. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto kay alias Tuper,
23 anyos, magsasaka at residente ng barangay Daklutan, Magsingal, Ilocos Sur. Nakumpiska mula sa sospek ang 2 heat-sealed transparent plastic sachet na may timbang na humigit kumulang 27.43 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 186,524 pesos. Na-recover din ng mga operatiba ang isang tunay na 500 pisong buy-bust money, 5 piraso ng budol money na may halagang tigi 1,000 piso, isang puting maliit na sobre at pitaka. Isinagawa ang inventaryo at pagmamarka ng mga ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa harap ng sospek at mga mandatory witnesses alinsunod sa itinakdang batas. Dinala ang sospek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Cabugao Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Augusto M. Asuncion, patuloy na paiigtingin ng Ilocos Sur Police Provincial Office ang kampanya laban sa illegal na droga upang maprotektahan ang mamamayan at mapanatili ang isang ligtas at mapayapang komunidad. Ito ang patunay na walang humpay na pagsisikap ng Ilocos Sur PNP sa pagsugpo sa illegal na droga at pagpapanatili ng kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Nikki Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang drug personality na kabilang sa drug watch list matapos ang isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Purok 2, Barangay Buoy, Tagbilaran City, Bohol noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Joey M. Bicoy, Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, ang sospek na si alias Bali, 31 anyos, na residente ng naturang lugar. Nakumpiska mula sa sospek ang 16.4 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 111,520 pesos, buy-bust money, isang motorsiklo at cellphone. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Patricio Sidigay Jr., Provincial Director ng BPPO, patunay na ang matagumpay na operasyon ay patuloy na pagsisikap ng kapulisan laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lalawigan ng Bohol sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Torami Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Apat na individual ang naaresto matapos makumpiska ng Puerto Princesa City Police Office ang humigit kumulang 64,800 pisong halaga ng mga pinaghihinalaang kontrabandong sigarilyo sa Sitio Anilawan, Barangay Babuyan, Puerto Princesa City noong Hunyo 6 na kasalukuyang taon. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Police Station 5 at Bureau of Customs matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano'y pagpasok ng mga iligal na sigarilyo sa lungsod. Batay sa natanggap na ulat, agad na nagsagawa ng interdiksyon ang mga operatiba at naharang ang isang pulang Toyota Wigo na nagmula umano sa El Nido, Palawan at patungo sa Puerto Princesa City. Sa isinagawang inspeksyon ng mga pulis at tauhan ng Bureau of Customs, natuklasan sa loob ng sasakyan ang 2 selyadong kahon na naglalaman ng 100 pakete ng sigarilyong Berlin, isang selyadong kahon na may 39 na pakete ng parehong brand at 5 pakete ng Fort Menthol cigarettes. Tinatayang umaabot sa halagang 64,800 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Kasalukuyang nang nasa kustudiya ng mga otoridad ang mga nakumpiskang sigarilyo habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga sospek. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang 2 lalaki matapos umanong magnakaw ng mga mahahalagang gamit mula sa isang traffic signal controller sa Tondo, Maynila. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ray,
57 anyos, at alias Chris, 53 anyos. Nahuli ang mga ito bandang alas 7:55 ng gabi noong Hunyo 7, taong 2026 sa isinagawang follow-up operation ng mga tauhan ng Abad Santos Police Station. Ayon sa ulat, nadiskubre ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na pilit na binuksan at sinira ang traffic signal controller na matatagpuan sa kanto ng Jose Abad Santos Avenue at Antipolo Street sa Tondo. Dahil dito, nawawala ang ilang electrical components na naging sanhi na pagkasira ng traffic signal system. Agad namang iniulat ang insidente sa pulisya na nagsagawa ng verifikasyon at masusing investigasyon. Sa tulong ng isang testigo, natukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at kalaunan ay naaresto sa kanilang pinagtataguan. Nabawi ng mga otoridad ang ilan sa mga ninakaw na kagamitan, kabilang ang isang automatic voltage regulator o AVR at isang communication switch. Gayunpaman, hindi pa natatagpuan ang iba pang mga kable na tinangay ng mga sospek. Tinatayang aabot sa mahigit 241,000 piso ang kabuuang halaga ng mga ninakaw na kagamitan at pinsalang dulot ng insidente. Matapos may paliwanag sa mga sospek ang kanilang mga karapatan, alinsunod sa batas at maisailalim sa medical examination, dinala sila sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang proseso. Sasampahan ng mga ito ng kasong pagnanakaw o theft sa tanggapan ng piskal ng lungsod ng Maynila. Mula dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Lionel Morpon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Kasabay ng paggunita ngayong 12 ng Hunyo sa 128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Tiniyak ng Philippine National Police ang buong kahandaan nito upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa buong bansa. Bilang paghahanda sa selebrasyon, nag-deploy ang PNP ng kabuuang 89,473 personnel sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang mahigit 77,000 pulis, halos 2,000 tauhan mula sa iba pang unit, at mahigit 10,000 force multipliers. Sa National Capital Region pa lamang, nasa 16,000 personnel na ang nakatalaga sa mga pangunahing convergence area at critical na pasilidad. Nasa full alert status din ang lahat ng unit ng PNP mula alas 5 ng hapon ng 11 ng Hunyo hanggang alas 11:59 ng gabi ng 12 ng Hunyo upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang banta o insidente. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., nananatiling handa at nakaalerto ang kapulisan upang matiyak ang isang mapayapa, maayos at ligtas na pagdiriwang ng araw ng kalayaan para sa lahat ng Pilipino. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan sa iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad ng buong bansa, alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patroluman Resali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, nais ko pong muli magpasalamat sa lahat ng masusugid na manonood ng Police News Network ngayong araw na ito ng linggo. At syempre pa sa ating special guest co-host for today na walang iba kundi si Miss Leona Luisa A. Anderson na fresh from her victory ng Mrs. Cosmo World 2026. Maraming salamat sa panalo mo at pagbibigay ng karangalan para sa ating bansa, Miss Leona. Nais ko po magpasalamat sa lahat na sumuporta sa akin laban sa Mrs. Cosmo World 2026. Patuloy ko pong isusulong ang aking mga advokasya tulad ng women empowerment,
poverty alleviation, and education for all. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutan mag-like, follow, and share sa amin official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa amin YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinapaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatsyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news na sa BARM, ugalian mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkatiwalaan impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong tagapag-ugnay, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. Ako naman po si Miss Leona Luisa A. Anderson, Mrs. Cosmo World 2026 Grand Winner. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.